Magandang araw mga kabusing. Dito naman tayo sa ating ibang episode at may mga katanungan tayo na dapat sagutin. Una dito, kung paano daw mag-breed ng magaling at matapang na manok. Unang-una, dito tayo sa pagbi-breed, no? Kung talaga bang may matatapang at magaling na manok pagdating sa loob ng ruweda, no? General rule, lahat ng mga fighting cocks, magaling talaga 'yan. May mga iba't ibang katangian sila sa kanilang mga laban. Iba angat, iba mabilis, malakas, at iba pa. Pero kung sabihin natin ng meron ba talagang magaling, sila may mga potential. Kaya nag-input tayo ng mga trainings para lalo silang gagaling. Dito naman tayo sa tapang, lahat ng mga fighting cocks, matatapang talaga yan. Kaso lang, may mga bloodlines na once matamaan, madaling mag-off. So may problema tayo doon. Tsaka yung handling talaga, tsaka conditioning, malaking bagay yan pagdating sa conditioning ating manok. Unang-una, sagutin natin, para mabigyan natin ng assurance na matapang at magaling ating manok, kunin natin yung mga materialis na masasabi nating winning line. Yung mga ka-relatives nila, kapatid, mga ascendants, mga magagaling talaga. No? Yung sinasabi nating winning line. Yung winning line, di naman kailangan na mismo yung broodcock natin nanalo. Hindi naman. Baka yung kapatid niya nanalo, yung ama niya nanalo, o yung mga relatives niya, same line, nanalo. Yun, winning line pa rin yun sila. So, kunin natin yung mga winning lines na materialis at yun sila ang i-breed natin. Dahil walang rason para hindi sila maging magaling linyada. Dahil given na yun eh. Yung broodhen mo magaling, yung broodcock mo magaling, di ang anak nila may potential din na magaling. Kung meron mang hindi magaling, iilan lang yung porsyento doon. Pero kung sabihin natin na lahat ng kanyang anak ay magaling, hindi talaga po mabigyan natin, di din natin mabigyan ng assurance kung yun ang isipin natin. Pero, yun nga, nag-insert tayo ng mga inputs like trainings, sa ating conditioning, nagpapainom tayo ng mga vitamins, sinalagaan natin para yung magaling na linyada, mas lalo pang gagaling. So, gusto ko lang i-reiterate na wala talagang magaling na bloodlines. Merong mga winning lines dahil yung style of fighting nila naaayon sa paborable, kumbaga sa panalo, pero malaki pa rin ang papel ng training sa ating mga handler. Mga kabusing, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, please subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo palagi dito.